Hi ma'am, andito na tayo ngayon sa entrance ni Loriana Grand Plains along Libby Road po. Okay? So doon tayo galing kanina. Doon ako galing kanina. Meron din akong video dyan sa may puan mamaya. Edit ko lang and then send ko lang sa iyo via messenger or via email po. So ayan po ang entrance ni Loriana Grand Plains along Libby Road puan. Pero hindi tayo dyan papasok kasi meron pang tinatapos dyan banda sa entrance. For the meantime, dito tayo sa may Bago Osyero na entrance. So, ito po yung property ni Loriana. Dyan, itong nakapader na roof, ma'am ha, is a part of Loriana pa po dyan. Andyan kasi yung site office nila at saka yung mga materials nila na ginagamit during sa construction. So, ito naman po banda yung tinatawag nilang mini wet market po. So, bandang hapon, marami naka-display po dyan ng mga fresh na isda, yung mga meats, ayun. Tapos, ito naman na road is, ito na yung Bago Osyero. 2 lanes lang dito banda, pero in a few meters away, naka 4 lanes na po yan. Bali, hindi pa po tapos dito banda yung sa may construction ng cemented roads for 4 lanes po yan. Dito kasi sa Bago Osyero, ma'am, andito kasi yung malaking property ng government, which is ang plan nila is, yung mga ibang government offices natin dito sa Davao is ililipat dito sa may Bago Osyero, which is almost malapit lang po siya sa UP Mindanao. So, andito kasi yung UP Mindanao na malaki po. So, malapit na tayo sa entrance ni Loriana dito sa may Bago Osyero po. Ang maganda kasi dito kay Loriana Grand Plains is dalawa yung access gate nila. So, andito na tayo sa kanilang another gate dito sa may Bago Osyero Road. Yung lote po man na inoffer ko sa inyo, yung Block 13, Lot 1, is walking distance lang po siya from this guardhouse po. So, makikita nyo po, ayan yung guardhouse natin. And yung dito po, banda mama, which is Block 6 po ito, greening area po ito. Ibig sabihin, hindi po ito tayuan ng bahay at hindi rin ito pabenta na lupa. So, yung tinuro ko po sa malayo, yung makikita nyo mga bahay, yan po ay along perimeter fence na po yan siya na area. So, dyan lang po ang boundary natin. And then, dito na portion, ayan, naka-zoom po yan. So, may makikita po kayo sa malayo na nakapader po yan. So, perimeter fence din po yan siya. So, boundary po yan ng South Pacific na subdivision. Yan na area po is naka-hold dots po yan siya ng developer for future plan nila. So, yung area po ma'am, from main gate, ika-third po siya na block po. From that block, going to the next, then another block po siya. Kumbaga, pangatlong block po siya. So, puntahan natin yung area na po yun. Again, block 16 po yan. Then, next is block 15. So, ayan naman po ang ating block 5, which is along perimeter fence po. So, itong dinaanan natin guys ha, is a main road po ito. Okay? So, still in a block 15 pa rin tayo. So, andito na tayo sa block 13. Baka magtaka kayo kung bakit walang block 14. Kasi si block 14 natin guys is andun po sa kabila. Okay? So, ganito po ang makikita nyo sa map. Yan po si block 13. Yan ang forma. And then si block 14. Dito po yung entrance natin. Yang makikita na sasakyan ma'am, dyan po kami kanina pumasok. So, from that entrance, andito lang yun si Block 13, Lot 1. Actually, magkatabi si Lot 1 and Lot 2, puro bakante po yan siya. Okay? So, lapitan pa natin konti si Lot 1 po. So, makikita nyo rin din po yung ating Block 14 din po. Kasi yung sa pinakita ko in a while na yung cutting po ng kanilang block is iniba po ang style. Talagang hinabol kasi nila yung may magandang pagkakat ng lupa. Kaya ganun po ang kanilang pagkat ng lupa. So, ayan po ang corner lot po ma'am na magkatabi po sila, bakante po yan. So, ayan, pinaiksi ko yung camera para wide po ang view na makuha natin. So, si Block 13, Lot 1. So, yan lang po ang ating lote na medyo pinaka minimum or pinaka maliit na cut ngayon na available, which is near doon sa guardhouse po natin. Ayun ang guardhouse natin. From that Lot 1 po ma'am, bakante po yan. And then si Lot 3, which is sold na po yan.
And then, ito naman si lot 5, yan, is greening area po si lot 5. Ibig sabihin, walang bahay na itatayo po dyan. Naka-allocate po yan siya sa isang greening area. Ang ginawa po ni Santos Lanyan, gaya doon sa sa Illumina, is talagang naka-landscape lang po yan siya. Okay? So, ang katabi niyan si lot 9. The rest na mga odd numbers is bakante po yan. Pero house and lot construction po yan, which is for sale soon. So, andito na naman ako nakatayo ngayon sa Block 21. So, yung mga tinuturo ko na mga under construction, yan po ang ating first batch ng mga model houses from model house 1, 2, 3, 4, and 5. So, yun pong tinuturo ko naman ang corner lot dito sa block 13 si lot 22. Sold out na po yan guys ha. And then yung yan naman na portion na perimeter fence si block 21 po yan. Yan po ang boundary ng Santa Lucia. So, yan po ang available natin si lot 23 po. Pero, house and lot construction po yan. Malay natin baka 2-story yan. So, mga nag-abang ng 2-story guys ha, abang-abang lang po dito sa ating mga iba-vlog soon or i-update natin. So, balikan natin dito sa block 12. So, dito sa block 12, ito yung first block and first batch sa mga house and lot construction dito kay Loriana Grand Plains po. So, sa lahat ng nag-abang sa mga 2-story natin, baka meron tayong itatayo dito sa block 12 po. So, ngayon, andito na naman tayo malapit sa amenities nila. So, kung makikita nyo po, yan po ang block 7 natin. Yan siya. And then, makikita nyo rin po, ayan si block 6. Si block 6, entire parks and playground po yan siya. So, walang bahay itatayo dyan sa block 6. Buong block 6 is parks and playground po. So, ayun po ang ating clubhouse po, which is naka-centralized aircon po. Daw yan siya ang design niya soon. So, lapitan natin yung clubhouse, okay? So, since si clubhouse is almost the same siya sa Illumina namin na naka-centralized aircon, and then if homeowner na po kayo soon, so pwede kayo makagamit nito. Pero hindi ko pa alam kung paano po yung management ng clubhouse dito. Kasi doon sa Illumina is para meron kayong babayaran per hour. Kasi naka-centralized aircon and well-maintained po yung clubhouse doon. So kagaya doon, ganun din yung clubhouse dito. So ayan po ang ating clubhouse. Talagang nadidisturbo talaga yung mga tao nagpapahinga. Kasi tanghalian talagang tapat dito eh. Yung amenities po dito, ma'am, is only clubhouse and parks and playground po. And then some of portion is yung greening area na po. So doon banda yung entrance kanina na along Libby Road. So pwede doon ang access natin para labas mamaya. So ayan po ang ating clubhouse na malapit na po matapos. Alam nyo, maganda talaga mag-invest ng lupa dito or even house and lot kasi small community lang ito at mabilis ma-sold out pa. 5 years from now, for sure yung mga kababayan natin na nag-abroad, once makapag-ipon na yan, for sure bibili yan sila ng property for their home for good if hindi nila kayanin mag-stay sa abroad kasi sa sobrang lamig ng panahon. Diyan pala banda guys hindi na yan siya tayuan ng bahay. Greening area na rin po yan siya. Okay? So yan ang ating clubhouse. Dito na naman tayo sa malapitan sa entrance along Libby Road po. So, dyan ako lalabas sa may tapat ng malaking puno. Andyan kasi yung site office. May temporary gate din yan siya. So, ayan yung ating view ng dito banda sa may entrance malapit sa Libby Road po. Sa mga investors natin dyan or yung mga may extrang budget, naku, mag-invest na kayo ngayon kasi magandang return of investment ito. Yung mga kababayan natin ngayon na nag-abroad pa lang, correct me if I'm wrong, 5 years or 10 years or even 15 years, kapag nakapag-ipon na yan, bibili na sila ng property dito. Kakayanin pa nila yan na i-cash, especially kapag wala na silang ibang property na mahanapan na hindi kalayuan sa downtown. Actually, si Loriana Grand Plains, guys, is accessible in all business hubs talaga. So, ito na po yung Puan, ma'am. Pinakasentro talaga dito sa Puan itong food chain na Jollibee at saka yung overpass natin. So, dito kasi, pag straight ahead lang po, papuntang Cotabato yan or Jensan or Turil or Digos po. Kasi parang Y junction kasi dito sa may Puan. And then sa Puan pa right side po tayo.
So, dito banda sa Puan, meron din ditong wet market. So, pagka afternoon, maraming nagtitinda na dyan, magsilabasa na yung magtitinda ng mga fresh na isda, gulay, at saka yung mga meat. So, ito na yung Libby Road, ma'am ha, papunta doon sa may subdivision natin na Loriana po. So, from Puan po, straight ahead lang po tayo. So, ito po yung Santa Lucia property. So, magkatabi lang talaga sila ni Loriana Grand Plains. So, na-stop ako dito banda kasi ang karugtong na nito is yung sa first part ng ating video.